ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihiganti at pang-aapi. Hindi kami naggalaban, hindi kami nakipag ah, ah, tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So Alam hindi naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo doon sa Maharlika Fund, doon sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin malaking trahedya sa amin to. so hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo. Walang ganong worries sa inyo, ma'am. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, Corvera, Net 25. Okay, hi Mayan. Good afternoon, ay good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, ah, hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, ah, yung banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads niyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito? Hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi, hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon.
Last na po, ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya eh. Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay, salamat po, ma'am. Maraming Ma'am. salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Felipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami, never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing, but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when PBBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga, 3 taon na, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama, sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Ma'am, 2 na last na. Yung si Congressman Villar po, di ba NP din? Merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si BP. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na, ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Parang, or hindi na natin siya kinukulit about dito?
Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan.